Magandang araw mga bata. Magandang araw din po, teacher. Bago tayo magsimula, gusto ko munang tumayo tayo at manalangin. Amen. Amen. May lumiban ba sa klase natin? Wala po. Mabuti naman kung ganon. May binigay ba akong takdang aralin sa inyo kahapon? Wala po. Okay. May... Sa ating pagpapatuloy, nais kong malaman ninyo ang patakaran ko sa klase ito. Una, pakibasa. Makinig kapag may nagsasalita sa harap. Pangalawa, Huwag makipag-usap sa katabi. Panghuli, Itaas ang may gurong lihi. okay. Maliwanag ba mga bata? Opo. Okay. Gusto niyo bang kumanta? Opo. Okay. Gusto kong tumayo kayong lahat at tayo kakanta. Alam niyo ba ang kantang Bahay Kubo? Opo. Okay, awitin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, Sigarilyas at mali. Sitaw, bakaw, patani. Pundol, patula. Upot, kalabasa. At saka meron pa. Labanos, mustasa. Sibuyas, kamatis. Bawang at luya. Sa paligid-ligid ay tapos na mambingan. Nagustuhan niyo ba mga bata? Opo. Okay. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Patungkol saan nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Tungkol sa mga kwento ng hayop. Tama. Tungkol sa kwento ng mga hayop o tinatawag nating pabula. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng pabula. Yes, JR? Si Matsing at si Pagong Tetsan. Mahusay. Talagang nakinig kayo sa tinalakay natin kahapon. Bago natin simulan ang talakayan, alamin muna natin ang layunin ng ating aralin. Sa pakibasa nga po sa unang Natutukoy ang mga elemento at bahagi ng kwento. pangalawa, Nasasagot ang mga tanong sa nabasang kwento. pangatlo, Na ipapakita ang sariling kwento. sa pagbasa at paggawa ng sariling kwento. aasahan kung gagawin natin ang ating makakaya upang makamit ang ating layunin na ito. At dahil dyan, ngayon ay mayroon akong ihahandog na maikling kwento. Ito ay pinamagatang si Bino, si Buboy at si Bantay, magkakaibigang tunay. Handa na ba kayong makinig mga bata? Opo, teacher. Okay. Isang umaga, may magandang sorpresa ang mga magulang ni Pino sa kanya. Yehey, isang tuta. Bantay ang ipinangalan ko sa kanya. Salamat po, tatay. Salamat po, nanay. Ang sabi ni Pino. Mahal na mahal ni Pino si Bantay. Araw-araw niya itong pinapakain at nilalaro. Sabado ng umaga, nagpaalam si Bino sa kanyang nanay upang ipasyal si Bantay sa palaruan. O sige anak, huwag mong aalisin ng tali si Bantay at baka makakagat ang bilin ni nanay. Masaya nang ipaglaro si Bino kay Bantay kasama ang kanyang kaibigang si Buboy. Pagkatapos nila maglaro, pinakain ni Bino at Buboy ang tutang si Bantay. Habang kumakain, bigla itong binuhat ni Buboy. Aray ko, kinagat ako ni Bantay, sigaw ni Buboy. Nagmadali silang umuwi sa bahay ni Buboy. Sinabi nila kay nanay na nakagat si Buboy ng tutang si Bantay. Hinugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na tayong pumunta sa Animal Diet Treatment Center upang magpatingin sa
magpatingin ka sa doktor, ang wika ni nanay. Sa Animal Bite Treatment Center, tinurukan si Buboy ng bakuna laban sa rabies. Mga bata, tama na sinabi nyo agad kay nanay na nakagat ng tuta si Buboy, ang sabi ng doktor. Nanay, tama rin pong hinugasan ninyo ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Tama din pong dinala ninyo agad si Buboy dito para maturukan laban sa rabies, ang paliwanag ng doktor. Dapat ninyong tandaan na mahalagang mabuti ang hayop. Huwag lumipat sa natutulog o kumakain na hayop upang hindi makagat, paalala ng doktor. Kung kayo ay kinagat ng aso, obserbahan ang aso sa loob ng 14 na araw at kumonsulta sa veterinaryo. Dagdag na paliwanag ng doktor. At simula noon, hindi na sila ginagambala pa ni Bantay kapag ito ay kumakain o natutulog. Si Bino at si Buboy ay naging mabuting tagapangalaga ni Bantay. Itinuturing ni Bino si Bantay na isa sa kanyang kaibigang tunay. So mga bata, nagustuhan nyo ba ang maikling kwento? Opo. Ngayon mga bata, meron akong mga katanungan sa inyo. Handa na ba kayo? Opo. So, tungkol saan nga ba ang kwento? Patungkol po sa magkaibigang sina Bino, Buboy at Bantay. Magaling! Ano ang suliranin sa kwento? Nakagat po siya ng aso. Aso. Tama! Si Bantay. Naranasan nyo na bang makagat ng aso? Opo. Marahil ang iba sa inyo ay naranasan din ang makagat ng aso, kaya kailangan lagi nating mag-ingat. So, ano ang wakas ng binasa? Ang Ano wakas. ang wakas sa kwentong ating binasa? Hindi na nila ginambala pa si Bantay Tinsar. Magaling! So, ano ang inyong natutunan sa kwento? Huwag hawakan ang aso pag ito ay kumakain. Napakagaling! So, tunay nga nakikinig kayo sa ating maikling kwento. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. Batay sa ating aktibidad na ginawa, ano kaya sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Tungkol po sa maikling kwento. Mahusay. Ang ating paksa ay patungkol sa maikling kwento at mga elemento nito. So, ano ba ang unang pumapasok sa isip natin kapag narinig natin ang maikling kwento? Maigsi lang po. Tama. Ang maikling kwento ay masining na anyo ng panitikan o maikling salaysay tungkol sa mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Ito din ay nag-iiwan ng aral sa mga mambabasa. Ngayon, mga bata, alamin natin ang mga elemento nito. Una, pakibasa. Tauhan. Nagbibigay buhay sa maikling kwento. Maaaring maging mabuti o masama. Okay, salamat. Pangalawa, Tagabuhan. Tumutukoy sa panahon at lugar kung saan nangyayari ang maikling kwento. okay, salamat. Yung pangatlo, Banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. okay, dadako naman tayo sa bahagi ng banghay. Pakibasa nga po ulit ang una. Simula. Dito pinapakilala ang mga tauhan, gayon din kung saan at paano nagsimula ang kwento. Okay, salamat. Ang pangalawa naman, Gitna. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng banghay dahil ito nagaganap ang kasukdulan o pinakamataas na bahagi ng tungkol. at panghuli, Wakas.
Ito ay tumutukoy kung paano natapos ang kwento, kung saan ang kahihinatnan o solusyon ng kwento ay maaaring masaya o malungkot. Okay, naunawaan ba natin ang ating tinalakay ngayon? Opo. Okay, meron ba kayong katanungan? Wala po. Okay, mahusay naman kung ganon. So, at dahil naunawaan na ninyo ang ating talakayan, atin namang subukan ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Hatiin ko kayo sa dalawang grupo at puhulaan ninyo kung anong elemento o bahagi ito ng maikling kwento. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Maliwanag ba mga bata? Opo. Okay. Ito ang ating unang larawan. So sa tingin nyo, ano kayang elemento o bahagi ito ng kwento? Yes, group 1? Panimula. Okay, tama. Pangalawang larawan, ano kayang Wakas. elemento o bahagi ito ng maikling kwento? Yes, gitna. Tama. Talagang mahusay kayo mga bata. Tunay mga inig kayo sa ating akay. So, dadaan naman tayo sa unang aktibidad. Kumuha lang kayo ng papel at sagutan nito. Tapos na ba kayo mga bata? So, sagutan natin. Isulat sa patlang ang tamang sagot sa bawat pangungusap. Una, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ano kaya ito? Banghay. Tama. Pangalawa, tumutukoy sa panahon at lugar kung saan maikling kwento. Ano kaya ito? Tagpuan. Tama, tagpuan. At pangatlo, dito pinapakilala ang mga tauhan, gayon din kung saan at paano nagsimula ang kwento. Ano kaya ito? Simula. Tama, ito ay simula. Ang pang-apat, nagbibigay buhay sa maikling kwento. Maaaring maging mabuti o masama. Ano kaya ito? Tauhan. Okay, tama. Tauhan. Ang naman, ito tukoy kung paano nagtapos ang kwento kung saan ang kahihinatnan o resolusyon ng kwento ay maaaring masaya o malungkot. Ano kaya ito? Wakas. Tama. Ito ay wakas. Mga bata, sa paanong paraan makakatulong sa iyo ang aral mula sa maikling kwento? Makakatulong ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga natutunan ko sa ating realidad na buhay. Tama. Mahalaga na isagawa ang ating mga natutunang aral upang mas maging makabuluhan ito. So, patungkol saan nga ulit ang ating tinalakay? Tungkol sa elemento ng maikling kwento. Magaling. Ano-ano ang tatlong elemento nito? Tauhan, tagpuan, at banghay. At ano-ano ang bahagi ng banghay? Simula, Tama. Ano ba? gitna, wakas. Mahusay mga bata. Mga bata, kung talaga naunawaan ninyo, ang tinalakay, may papasagutan ako sa inyo. Ang panuto, isulat ang hihinging sagot sa bawat pahayag. Tapos ba kayo mga bata? Opo. Sagutan na natin. Ang una ay, ito ay masining na anyo ng panitikan o maiksing salaysay tungkol sa mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Ito din ay nag-iwan ng aral sa mga mambabasa. Ano kaya ito? Maikling kwento. Okay, tama. Ito ay maikling kwento. Pangalawa, dito nagaganap ang kasukdulan o pinakamataas na bahagi ng tunggalan. Ano kaya ito? Kasukdulan. Okay, ito ay kasukdulan. Pangatlo, isang umaga may magandang sorpresa ang mga magulang ni Bino sa kanya. Yehe, isang tuta. Ano kayang bahagi ng elemento ito? Panimula. Panimula. Okay, tama. Ito ay panimula. Ang pang-apat, ito ay ang pangyayari na pinakamataas at napakapanabik
sa kwento. Ano kaya ito? Kasukdulan. Okay, ito ulit ay kasukdulan. At ang panghuli, pinuhugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na yung pumunta sa Animal Bite Treatment Center upang magpatingin sa doktor ang wika ni nanay. Ano kaya ang elemento ng kwentong ito? Gitna. Gitna? Tama! Ito ay gitna. Talagang magagaling kayo mga bata. Maglabas muna kayo ng malinis na papel at ang inyong takdang galit. Babasahin ko muna. Bumuo ng maikling kwento tungkol sa paborito ninyong bagay. Gamitin ang elemento ng maikling kwento at ang bahagi ng banghay. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Okay. Tumayo tayong lahat. Paalam mga bata. Paalam din po, teacher.